Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maxine Rose L. Gamboa, ang magpapanimula ng Aralin 5. Inaasahan, ang module na ito ay ginawa upang inyong maunawaan ang iba't ibang ipinatupad na patakaran at programa upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. May mga gawain na inihanda upang masukat ay ang iyong natutunan tungkol sa aralin. Inaasahan ko na magiging interesado ka sa araling ito, sapagkat ito ay may kinalaman sa inyong naranasan sa araw-araw na pamumuhay. Sa pagtatapos ng module, inaasahan na inyong una, natutukoy ang mga batas na nakakatulong na mapaunlad ang sektor ng ekonomiya. Pangalawa, na ipapaliwanag ang tungkuling ginagampanan ng pamahalaan sa agrikultura. At pangatlo, nabibigyang halaga ang implementasyon ng mga batas at programa upang masiguro ang kaayusan sa sektor ng agrikultura. Mga patakaran at programa upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at upang mabigyang solusyon ang mga problemang kinakaharap nito, maraming batas at programa ang ipinutupad at ginawa ang pamahalaan. Hindi maitatanggi ang kasalukuyang kalagayan ng agrikultura at ng mga mamamayang dito umaasa. Lahat naman ng suliraning ito ay bunga ng mga nakaraan at kasalukuyang desisyon na ginawa ng mga namumuno ng bayan. Gayon din ng mga mamamayan na naging mapang-abuso sa likas na yaman ng bansa. Kaya dapat na mapag-ibayo ang implementasyon ng mga batas at programa upang masiguro ang kaayusan sa sektor ng agrikultura. Reformang pansakahan. Una, Land Registration Act ng 1902. Ito ay sistemang Torres sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, na kung saan ang mga titulo ng lupa ay ibinatalang lahat. Ang sistemang ito ay nakatutulong dahil karamihan sa mga lupaing pagmamay-ari o inuukupan ng mga tao sa buong bansa ay hindi pa sakop ng mga ibinigay na titulo ng pamahalaan. Ang Land Registration Act ng 1902 ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng sistema ng pagmamay-ari ng lupa sa Pilipinas. Ipinapatupad ito upang mapanatili ang kaayusan at maayos na pagpaparehistro ng mga titulo ng lupa na naglalayong maprotektahan ang mga karapatan ng mga may-ari ng lupa at mapigilan ang mga problema sa pag-aari ng lupa. Sa pamamagitan ng sistemang Torres na ipinatupad sa ilalim ng Land Registration Act ng 1902, naging mas maayos at tiyak ang proseso ng pagpaparehistro ng mga titulo ng lupa sa Pilipinas, na nagdulot ng mga benepisyo sa mga may-ari ng lupa at sa lipunan bilang kabuuan. Public Land Act ng 1902. Pinamahagi ang mga lupaing pampubliko sa mga pamilyang nagbubukal ng lupa. Sila'y maaaring magmay-ari ng hindi higit o lalagpas sa limitasyong bilang 16 na ektarya ng lupain. Batas Republika bilang 1160. Napatibay ang batas na ito sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ramon Magsaysay. Nakapaloob dito ang pagtatag ng NARA or National Resettlement and Rehabilitation Administration. Sinasaad dito ang pagpapahintulot sa gobyerno ng pamamahagi ng lupain sa mga rebeldeng na pagdesisyonang sumuko sa pag-aalsa at magbalik loob sa pamahalaan. Ang batas na ito ay nagbibigay rin ng kapangyarihan upang mamahagi ng lupain sa mga pamilyang wala pang pagmamay-ari. Ang Batas Republika bilang 1190 ng 1954 ay naglalayong protektahan ang mga manggagawa laban sa mga abusado, kapagsamantala at mga mandarayang may-ari ng lupain. Itong batas na ito ay layuning protektahan ng ating mga manggagawa sa mga mapang-abusong matataas o kahit sino mang balak silang abusaduhin o dayain. Itong batas din na ito ay nakakabuti para sa ating mga manggagawa dahil hindi sila matatakot na kung sila man ay abusaduhin o dayahin dahil meron tayong ganitong batas. Agricultural Land Reform Code.
Sa panahon ng dating Pangulong Diosdado Macapagal, nilagdaan ng Republic Act 3844 o ang Agricultural Land Reform Code of 1963 na nagbigay daan sa tuluyang pagmamay-ari ng sariling lupa ng mga magsasaka upang gawing produktibo at gawing negosyo ang pagsasaka na hindi lamang pamamasukan. Ayon sa batas na ito ay nagbubungkal na ang lupa ay siyang tunay na may-ari nito. Ang pagbilis ng pamahalaan sa mga lupaing tinamnan ng mga magsasaka ay sinimulan din. Ang mga lupain ito ay muling ipinagbili sa mga magsasaka sa paraang hulugan at katulad ng presyong ibinayad ng pamahalaan sa may-ari ng lupa. Ang batas na ito ay layunin ipatupad ang pagbabago sa agrikultura ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng reformang agraryo. Kabilang dito ang pagtataguyod ng pagsasaka ng lupa, pagbibigay ng mga pribilehiyo sa mga magsasaka, at pagtatakda ng mga regulasyon sa pag-aari at sa mga kontrata sa pagmamanufaktura. Ito ay isang pagsasagawa kung saan mula sa mga mayayaman o malalaking ari-arian tungo sa mga magsasaka at maliliit na magsasaka para sa ikabubuti nilang lagayan. Atas ng Pangulo bilang 2 ng 1972. Isang kautusan mula sa dating Pangulong Ferdinand Marcos na nagtatadhana na ang mga lupain sa Pilipinas ay isa sa ilalim sa reforma. Nasa ibatas ito noong September 26, 1972, noong panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Dito ipinahayag na ang bansa ay ipapasailalim sa programa ng reforma sa lupa o Land Reform Program. Natasan nito ang lahat ng mga ahensya at tanggapan ng gobyerno na ibigay ang buong kooperasyon at tulong sa kagawaran ng reformang pansakahang Department of Agrarian Reform or DAR upang masiguro ang pagpapatupad ng Agrarian Reform Program. Atas ng Pangulo bilang 27. Kaalinsabay ng atas ng Pangulo bilang 2 ay pinatutupad ang batas na ito na sinasabing magpapalaya sa mga magsasaka sa tanikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamay-ari ng lupang sinasaka. Sinakop nito ang lahat ng lupa ng tinatamnan ng palay at mais. Hindi kasama rito ang malawak na lupain na tinatamnan ng niyog, tubo, pinya at iba pang pananim. Ang mga magsasaka ay binibigyan ng pagkakataong magmay-ari ng 5 ektarya ng lupa kung walang patubig at 3 ektaryang lupa kung may patubig. Samantala, ang may-ari ng lupa ay maaaring magkaroon pa rin ng lupa na hindi hihigit sa 7 ektarya. Tinakda rin ng batas na ito na ang paglipat ng mga titulo o pagmamay-ari ng lupa ay yung kasapi lamang ng kooperatiba ng mga magsasaka. Ang Batas Republika BOC 6657 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law. Ito ay nilagdaan ni Corazon Aquino noong ika-10 ng Hunyo 1988. Ang layunin nito ay upang matugunan ang pangailangan para sa pagkapantay-pantay sa lupa at ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bansa. Lahat ng pampubliko at pribadong lupang agrikultura ay sinasailalim sa regulasyon at layunin nito ipamahagi sa mga nangangailangan at sa mga magsasaka na nangangailangan ng sariling lupa upang mapaunlad ang kanilang buhay. Ang batas na ito ay nagtatakda rin ng patakaran kaugnay sa pagtatakda ng limitasyon sa lupa na maaaring panatilihin ng mga may-ari. Sa ilalim nito, ang may-ari ay maaaring magtaglay ng hindi higit sa 5 ektarya ng lupa at ang bawat anak ng may-ari ay may 3 ektarya ng lupa, ngunit sila ang dapat magsaka nito. Ang pamprosesong pamamahagi ng lupa ay ginagawa sa 10 taon o isinasagawa sa loob ng 10 taon. Ngayon, ay mayroon tayong hindi sakop ng crop ang mga lupa ay ginagamit bilang parke, mga gubat, mga palaisdaan at iba pa. Pagsasaka o pagtatanim. Dito nakapaloob ang Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Ang batas na ito ay nagbabahagi ng mga lupain sa mga manggagawang magsasaka mula sa mga may-ari ng lupain na babayaran ng pamahalaan. Pinapayagan din ng mga may-ari ng lupa na humawak ng kanilang sariling lupain na 5 ektarya o mas mababa pa rito. Ang
may-ari na nagbebenta ng ari-arian ay babayaran ng installment sa loob ng 15 taon. Batay sa CARP 2003, patuloy na isinasagawa ang sumusunod upang maisakatuparan ang mga nais ng pamahalaan na maiangat ang kalagayang pangkabuhayan ng ating mga magsasaka. Una na rito ay ang pagtatayo ng bahay-ugnayan para sa mga magsasaka upang masiguro na mayroong suportang maibibigay sa kanila. Ito ay isinasagawa upang maisakatuparan ang nais ng pamahalaan na maiangat ang kalagayang pangkabuhayan ng mga magsasaka. Ikalawa ay ang pagtatayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Nararapat lamang na sila'y mabigyan ng kanilang mga pangangailangan gaya na lamang ng gulayan dahil dito mas mapapabilis at mapapadali ang kanilang pagbebenta ng kanilang mga produkto. Ikatlo at ang panghuli ay ang pagsisiguro na ang mga anak ng mga magsasaka ay makakapag-aral kaya itinayo ang Pangulong Diosdado Macapagal Agrarian Reform Scholarship Program at Kalahi Agrarian Reform Zones. Ang Kalahi Agrarian Reform Zones ay isinulong upang makasiguro na ang organisasyon at kaayusan ng mga magsasaka na tumanggap ng mga kani-kanilang lupain sa pamamagitan ng reforma sa lupa. Layunin din itong ipamahagi sa mga magsasaka ang halos mahigit 1 milyong hektarya ng lupa pang-agrikultural nang matugunan ang mga kailangan sa pagkakaroon ng pag-aari. Ano naman kaya ang mga programa at patakaran na makakatulong upang mapangalagaan ng mga palaisdaan dito sa Pilipinas? Ano naman kaya ang mga paraan upang mapadali ang sistema ng pangingisda o pagdadala ng mga nahuling isda sa pamilihan? Una-una, upang mas mapadali ang pagdadala ng mga nahuling isda sa pamilihan o tahanan, nagsisilbing sentro o bagsakan ng mga ito ang mga daungan. Dahil dito, mas nagiging madali para sa mamamayan na maabot ang mga produkto sa mga ito. Pangalawa, meron tayong tinatawag na Philippine Fisheries Code of 1988. Ito ang tinadhana ng pamahalaan na naglilimita at naglalayong gamitin ng wasto palaisdaan sa Pilipinas. Fishery Research, ang pananaliksik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resourcement development at post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa yamang tubig. Ang pag-aaral na ito ay paraan para mapabuti ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga isda o iba pang marine resources para mapanatili ang supply at proteksyon ng mga ito para sa hinaharap at kasalukuyan. Pagtutroso, Community Livelihood Assistance Program o CLASP. Ito ay ang paglilipat teknolohiya o pagtuturo sa mga mamamayan ng wastong paglinang sa mga likas na yaman ng bansa. Halimbawa ang mangrove farming sa Bohol, plantasyon ng kawain sa La Union at plantasyon ng mga halamang medisinal sa Peñablanca, Cagayan. Ito ay isang programa na naglalayo magbigay ng tulong at suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan sa wastong pangangalaga at paggamit ng likas na yaman. Nagpapalakas din ito ng mga proyekto at programa tulad ng pagtatanim ng mangrove, kawayan o mga halamang medisinal para mapalakas ang kabuhayan at ekonomiya ng mga lokal na komunidad. National Integrated Protected Area System or NIPAS. Ito ay programa na ang pangunahing layunin ay maingatan at protektahan ang kagubatan. Ito ay paraan upang mailigtas sa mga hayop at pananim dito. Layunin daw ng NIPAS na pangalagaan at protektahan ang mga kagubatan at masiguro ang mga kaligtasan ng hayop at mga mamamayan na rin na nakatira dito. Halimbawa ng mga lugar na kanilang pinangangalagaan, Mount Apo Natural Park sa Davao, Tubataha Reefs Natural Park sa Palawan, at Mount Pulag National Park sa Benguet. Sustainable Forest Management Strategy. Ito ay pamamaraan upang matakdaan ang permanenteng sukat ng kagubatan. Ito ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliranin ng squatting, huwad at iligal na pagpapatitulo ng lupa at pagpapalit ng gamit sa lupa. Ang papel ng pamahalaan ay napakahalaga dahil malaki ang magagawa nito upang mapabuti ang kalagayan ng bansa.
ang mga pulisya at mga programa na maaari nitong maging prioridad ay isa sa makapagpatatag sa isang sektor. Ang maling desisyon at prioridad ng pamahalaan ay makapagdudulot ng epekto sa takdang kakayahan nito. Sa kabilang banda, ang mga mamamayan mismo ay may kritikal na pananagutan bilang mga kumukonsumo ng likas na yaman. Sila ang dapat na manguna sa pag-ingat ng mga yamang ito sa pamamagitan ng likas kayang paggamit upang masigurong mayroon pang magagamit ang susunod na mga salinlahi. Ang layunin daw po nito ay maiwasan ng mga problema tulad ng illegal na pagpapatayo ng bahay or squatting, peking pagmamay-ari ng lupa at hindi tamang paggamit ng lupa. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tamang pamamahala, maaaring mapanatili ang kalidad ng kagubatan at mga benepisyo na hatid nito tulad ng hindi pagbaha at malinis na hangin. Sila din ay nagbibigay ng patakaran at regulasyon upang mapangalagaan ng kagubatan at likas na yaman. Halimbawa nito ay pagpapatupad ng batas na nagbabawal sa illegal logging at pagtayo ng mga istruktura sa mga protected areas. Sa kabilang banda, mahalaga din ang papel nating mga mamamayan na pangalagaan ang likas na yaman at pagiging responsable sa paggamit nito. Maaaring makatulong tayo sa pamamagitan ng pagtapon sa tamang basurahan at pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga maliliit na bagay ay maaari na tayo makatulong sa kanila. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng mga programa at pamamaraan na naglalayong pangalagaan at protektahan ang mga kagubatan at likas na yaman ng bansa. Ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan ang susi upang matiyak ang tagumpay ng mga ito at ang pagpapanatili ng kalikasan para sa kinabukasan. Tandaan, upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at mabigyang solusyon ang mga problemang kinakaharap nito, maraming programa at batas ang ipinatupad at ginawa ng pamahalaan. Narito ang Land Registration Act of 1902. Narito rin ang Public Land Act of 1902, Batas Republika bilang 1611, Batas Republika bilang 1190 ng 1954, Agricultural Land Reform Code, Atas ng Pangulo bilang 2 ng 1972, Atas ng Pangulo bilang 27, Batas Republika bilang 6657 ng 1988. Ayan ang mga iilang batas na ipinatupad ng pamahalaan. Ang mga pulisya at mga programa na maaaring maging prioridad ng pamahalaan ay isa sa makapagpapatatag sa isang sektor. Tinututukan ng pansin ng ating pamahalaan ang iba't ibang sektor sa ating bansa upang ito'y mas lalong tumatag pa. Ang mga mamamayan mismo ay may kritikal na pananagutan bilang mga kumukonsumo sa likas na yaman. Bilang mamamayan at consumer ng likas na yaman ay meron din tayong pananagutan na dapat gawin, gaya ng paggamit ng likas na yaman ng may pag-iingat, pagsunod sa mga batas at regulasyon ukol sa paggamit ng likas na yaman, at pagsali sa mga aktibidad at programa na may kinalaman sa pangangalaga ng ating likas na yaman at iba pa. Ayon sa Republic Act 3844 ang Agricultural Land Reform Code, ang nagbubungkal ng lupa ay siyang tunay na may-ari nito. Ito ay upang masiguro ng magsasaka ang aktwal na nagtatanim at nag-aalaga ng lupa. Ito rin ay upang mabawasan ang kahirapan at kawalan ng seguridad sa mga lupa na nararanasan ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng batas na ito ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling lupa na kanilang pag-aari at pangangalagaan. National Integrated Protected Area System ay isang paraan upang maligtas ang mga hayop at halaman sa kagubatan. Mahalaga na maprotektahan ang halaman at hayop dahil malaki ang natutulong nila sa ekonomiya. Sila ang nagbibigay ng pagkain at gamot
at iba pang mga produkto na mahalaga sa ating ekonomiya. Isinasaad sa Batas Republika bilang 1160 ang pagpapahintulot sa gobyerno ng pagbibigay ng lupa sa mga rebelde na nagdesisyong iwanan ang pag-aalsa. Ito ay ang pagbibigay ng gobyerno ng lupa sa mga magsasaka at sa mga rebelde. Ito yung mga taong nagpakumbaba at nakikita na nagsisisi sila sa kanilang ginawa. Ginagawa ito ng gobyerno upang mabawasan ang kahirapan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa.